paano yun? Pag mahina ako, hindi ko kaya ng 12 reps to 3 sets. Ang trick dyan is, mag-start ka dun sa pinakamagaan. Hi, this is Coach Raiden and I am a NASM certified personal trainer and also a NASM certified nutrition coach. If hindi mo pa alam yung gagawin mo sa gym, di ba? So, nasa gym ka na, ngayon, nung nakita mo yung mga dumbbells, hindi mo alam paano yung gagawin. So, marami ka namang options. Pwede ka, unang-una, pwede ka namang may mga treadmills naman, no? Pwede ka mag-start dun sa running, walking muna, and then eventually, try mo mag-jog. Try mo, 1 minute. I-try mo lang na 1 minute. And then, maglakad ka na ulit. If mahirap talaga. Now, kung masyado namang madali, 1 minute, pwede ka na mag 2 minutes. And then, try mo na, okay, medyo challenging na pala yung 2 minutes. Pwede mo try na 3 or 2.5. 2.5 minutes ka mag-jogging and then maglakad ka ulit. And then, mamaya-maya, try mo naman ng 3. Tapos kung hindi na kaya, edi maglakad ka na lang ulit. Around 15 minutes, I would say. Still, calorie burning pa rin naman. So, ang magandang template pag mag-start ka pala mag-workout is 5 exercises. So, pwede yung isa sa chest, pwede yung isa para sa back, isa sa shoulder, isa sa legs, siguro isa para sa abs na lang. Gagawan mo ng 12 reps kada isa. Like for example, di ba, para sa chest press, may nakita ka machine, uy, parang madali gamitin yun sige. Gagawin mo, yung kada isang ganito is 1 rep. So, 12 times mo itong gagawin. Pag natapos mo na yung 12, ibig sabihin nun, yun is 1 set. And then, after nung 1 set, around 45 to 90 seconds, magre-rest ka. Then, start ka ulit ng second set naman. So, ilang set? Mga 3 set lang. Yun lang naman yung template mo. Kung gusto mo i-apat, okay lang yun. As long as di ka papagod, and then hindi pa tabi-tabi yung form mo, walang problema doon. And then, kahit sa reps pala, hindi naman ibig sabihin na 12 yung sinabi, is 12 na lang. Tapos pag ginawa mo 13, wala na, kick out ka nung gym. Hindi. So, hindi naman porket 12 yung sinabi na template is 12 lang talaga gagawin mo habang buhay, di ba? Pwede mo siyang gawing 13, pwede mo siyang gawing 11, or kung 10 lang inabot, edi 10 lang talaga. Pwede mo rin gawing 15. Pero, kung naghanap ka ng parang standard na saan ka ba pwede mag-start? Pwede kang mag-start dun sa 12 reps. Kasi, andun siya sa gitna ng ng hindi siya sobrang dami, hindi rin siya sobrang konti, at the same time, napapractice mo pa yung movement. And ganun din sa sets. So, hindi porket naka-4 na sets ka, bigla kang may injury. Also, ganun din sa exercise. Sabi ko 5, pero kung maka 6 ka, so what? Dinidiscover mo pa Siyempre, minsan, sobra kasi curious ka. Tatry mo yung ibang machine, okay lang yun. Another is yung machines. So, machine is, if hindi ka pa napunta sa gym, ang machine is something like, kaya itong upuan na to. Kadalasan kasi pwede kang umupo doon or pwede kang nakatayo, pero kadalasan nakaupo. So, pag machine, madali. Upo ka lang, is ilalagay, siguro may konting adjustment sa height mo. Pero kung yung previous naman na gumamit is kahit mo lang halos, hindi mo na puproblemahin yun. Puproblemahin mo na lang is yung weight. Pwede mo rin adjust yung weight nun. Meron tayong tinatawag ng mga pin-loaded machine. Yun yung mga tinutusok lang yung weight. So, 5 pounds, bibigatan mo, gagawin mo 10 pounds. Yun. Ang maganda sa kanya is, isa lang yung direction niya. So, hindi ka na magkakamali. Ang gagawin mo na lang, pagka-push mo, ibig ko sabihin is yung chest press. So, pagka-push mo, kontrolin mo lang pababa. Yun lang. And then, gawin mo siya na 12 reps, meaning 12 times mo gagawin yung ganun, yung pushing, kung ano man yun, kung pulling man, or pataas, or squats, 12. Tapos, gawin mo 3 sets. So, paano yun? Pag mahina ako, hindi ko kaya ng 12 reps to 3 sets. Ang trick dyan is, mag-start ka dun sa pinakamagaan. Now, mapapansin mo minsan, yung magaan, makakaano ka. Sabihin mo na, naka-12 ka na, parang hindi napagod. Second set, tinry mo ulit, hindi ka napagod. Third set, hindi ka talaga napagod, di ba? Ibig sabihin nun, baka kailangan mo na siyang bigatan. Di ba? Yun lang naman, kakapain mo. And then, kanina 5 pounds, di ba? Ngayon, 10 pounds mo na. Katry mo ng 10 pounds, medyo napapagod ka na pala sa third set. Wag kayo matakot na dagdagan yung set nyo more than 3, by the way. Kasi kinakapa nyo pa Ang pinakamagandang gauge kung delikado ba yung ginagawa ko is, syempre, nararamdaman mo. Pagod ka na ba? Malamang hindi na magandang idea na dagdagan pa, magdami pa ng sets. Pero wag tayong mag-alangan na dagdagan yung sets ng more than 3, lalo na pag kinakapa lang natin yung weight na kaya natin buhatin. Hindi siya life-threatening. It's okay. Napapansin mo na, okay, medyo napapalapit na pala ako dun sa weight na nakaka-challenge. Kung pagod na pagod ka na, syempre, stop na dito sa exercise na to naman. Iba naman. So, ngayon may idea ka na. Okay, 10 pounds, naka 12 reps ako, medyo pagod na ako, pero kaya ko pa. Siguro sa next time na gagawin ko itong exercise na to, try ko na yung 12.5 pounds or 15 pounds. Kung ano man yung next, try mo na. Okay? Until pangit na yung form mo. Ano yung ng pangit na form?
alam mo yung ganito yung movement mo kanina, ngayon nakaganyan ka na. Kung ano-ano na yung nangyayari sa katawan mo. So, that is bad form. And hindi mo na dapat pinagpapatuloy yon kasi dahil bad form, yung risk mo ng injury medyo tumataas. Ano ka na? Okay, sawa ka na sa machine. Sabihin na natin, ulit-ulit naman itong machine. Gusto ko na mag-try ng dumbbell para kasing mas maganda na yung gains doon. Ang pinagkaiba ng dumbbell sa machine is, ang dumbbell, pwede siyang malaglag kung saan-saan, di ba? Kasi hindi naman siya katulad ng machine na isang direction lang, fix na fix. Now, yung dumbbell, pwede yung malaglag sa gilid, dito sa kanan, sa taas, lalo na pag nakahiga kang gano'n. One benefit ng dumbbell is, kailangan siya i-stabilize ng katawan mo. So, yung stabilizers na tinatawag, we're not gonna go there, pero yung pag-i-stabilize kasi ng katawan mo dun sa hawak mo na weight, nagbe-burn din siya ng energy, ng calories. So, kung nagpapayat ka, ano yun, thank you, di ba? Pero ibig sabihin, mas mahirap siya, so mas na-challenge yung katawan mo. Yun yung benefit ng dumbbell. And then ng barbell, ng free weights. So, di ba, ang alam mo lang is machine pa lang. So, mapapansin mo, yung movement ng machine actually is kinakopy niya lang naman yung mga pwede mong gawin sa dumbbell. Or the other way around. Basta medyo parehas naman sila eh. Kunyari, gusto mong targetin ng chest, makikita mo ang mga machine na para sa chest is patulak. So, that gives you an idea na pag gagamit ka ng dumbbell, medyo same movement lang siya. Pero syempre, hindi na ganito kasi yung gravity is pababa. More likely nakahiga ka and then tumutulak ka pataas. Now, dahil nag-practice ka na dun sa machine, tapos nakita mo na, okay, kailangan pala yung elbow ko is medyo nandito instead na nandito sa taas. So may idea ka na sa dumbbell din, ang tamang form is medyo kaparehas ng form na nasa machine ka. Medyo, hindi exactly, okay? Mas maganda kung iti-treat mo yung pag-gym as a journey, di ba? So, nag-start ka, hindi ka magaling, pero dapat, next time na pupunta ka sa gym, medyo may bago ka nang natutunan. Diba? Okay. First time ko, hiyang-hiya ako, hindi ako makapunta sa mga dumbbell. Dito muna ako sa machines. Pero sa second session mo, ang challenge sa'yo is dapat at least meron ka na na-research na isang dumbbell exercise, di ba? Pwedeng bicep curls, bicep curl lang naman, di ba? Pwedeng tricep extension, yung pag ganito, or pwedeng shoulder press. Basta, pwede ka naman mag-research. Hindi mo kailangan malaman lahat. I would suggest machine, di ba? Gamitin mo yung machine. And then, kahit isa lang per session, matuto ka ng isang dumbbell exercise. Pwede na yun. Kasi, makakailang session ka ba sa isang week? Sabihin na natin, consistent ka, nakatatlo ka. So, first, wala pang alam. Second, may natutunan na isa. Third, may natutunan na naman na isa. So, 1 week pa lang, marami ka na natutunan. Meron ka na kagad 2 natutunan na, na dumbbell exercise.